Hello po, greetings po sa inyong lahat. Harinawa sa oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Oh, by the way, sa hindi pa nakakilala po sa atin, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating pong napag-usapan sa ating mga videos, huwag po niyong maituring na isang legal opinion bagkus consider discussion for academic and information purposes only. Kung meron po kayong compelling na kadahilanan no, sa isyong legal, always consult your lawyer in your community. Alright? So, okay? So, paki-ano naman po, no, sa mga baguhan pa lang, kung hindi pa nag-subscribe, paki-click po ang subscribe, share, and like buttons po natin. Of course, yung notification bell upang sa ganun, pag meron po tayong mga update sa ating video, ay duly informed po kayo at wala po kayong mamimiss, no, sa ating na pag-usapan. Kasi po, sabi nga natin palagi, di ba, ay lamang na ang may alam sa batas. Okay? At bukod po dyan, isa po sa mga advokasya po natin, no, sa ating, dito sa ating channel. At ay ma-spread out po natin ang legal na kaalaman o impormasyon sa ating mga kababayan all over, not only dito po sa ating bansa, kundi sa iba't ibang panig po ng mundo na kung saan marami po tayong mga kababayan nandun, mga OFWs po natin, mga immigrants po natin, o yung ating mga kababayan na naging citizens na sa ibang bansa, no? Tulad dyan sa USA, Canada, at saka sa Europe. Okay? So, at of course, dito rin sa Asia, no? So, para din sila, no, meron silang kaakibat na impormasyon. Okay? Kaya paki-share po, no, yung ating mga videos kasi po ang ating pong advokasya kasi ay the more na may alam tayo tungkol sa batas, we will be able to contribute to the peace ng ating lipunan, ng ating peace of mind, no, ating kapwa-tao at ating relasyon sa ating pamalaan, sa ating community, no? Kasi po malalaman natin kung ano ba yung ating rights, duties, and obligations. Kaya pag alam natin yun, syempre, alam natin at the tendency is susunod po tayo sa batas at alituntunin ng ating community. At pag ganito, less problema, less conflict of the law. Pag may conflict of the law kasi tayo, syempre po ay mayroong nandyan yung inconvenience, magastos, no? At siyempre, stressful din po yun. Okay? Kaya napakamahalaga na at least kahit paano ay meron tayong kaalaman, no? Kahit na basic man lang sa mga batas po natin, no? At ito'y applicable po sa pang-araw-araw nating buhay na sa ating pag-navigate, no? Sa ating buhay dito sa ating lipunan, may sudden twists and turns po yan unexpectedly, and in the process, nagkakaroon po tayo ng conflict with the law or curiosity kung ano ba ang dapat nating gawin, ano bang batas tungkol dito. At kahit paano, kung nakikinig kayo at nagsusubaybay kayo dito sa ating channel, ay syempre, ay may malalaman kayo, no? At may mapupulot kayo. Kaya sabi nga natin lagi, lamang na pag may alam sa batas. Alright? So, bago tayo magpatuloy, no? Mayroon lang po akong ipopromote sa inyo, no? At sana ay matangkilik po ninyo ito. Meron po tayong librong sinulat. Ito po siya. Ang title po ay Legal Handbook, Daily Law Companion for All. Ito po ay nandito po yung mga tinatawag nating abstract na mga batas, no? Tungkol sa ating napag-usapan. May kinalaman ito tungkol sa ating pag-asawa, property law, family law, at mana, no? Testate, intestate succession, titulo ng lupa, possession sa lupa, land reform, labor laws, no? At meron ding batas dito tungkol sa pagninegosyo, business, investment, no? Ay meron din po rito, no? At saka mga basic po na gagawin natin sa kung may kaso tayo, no, mga basic po yan, nandito po yan. Kung kaya ito yung napakamahalaga na magkaroon po kayo ng copy nito sa inyong opisina, sa inyong bahay, no, for ready reference, no. Kasi po, pag meron kayong issue dito, na meron kayo, no, pwede ninyong mabuksan po kagad ito at mabasa po ninyo, no. At kahit paano magkaroon kayo ng idea
kung ano ba ang batas natin hinggil sa inyong usapin na ito po'y pang-araw-araw nating na-encounter sa ating buhay, no? So, kaya napakamahalaga po na meron pong kopya nito. Ito po'y available siya sa Central Books Supply, no? Ay meron po silang branches sa Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila at sa Mandaluyong. Pwede din po kayong umorder ng sa kanilang website, no? Free delivery po, no? Pag dito sa Metro Manila, okay? Ang kanila pong puntahan, maaari niyong i-visit ang kanilang website, www.central.com.ph, okay? So, i-navigate na lang po niyo doon at pwede po kayong mamimili ng mga libro, no? Mga law books. Ang Central Books po, no? Ay ito po ay leading store ng mga law books dito sa Pilipinas, no? Kaya marami po kayong makukuha, no? Mabibili mga libro doon, no? Pag binisita po ninyo ang kanilang website. Of course, huwag kaligtaan, hanapin po ang ating libro, Legal Handbook, Daily Companion for All. Ibig sabihin yan, kahit na sino po, may legal background man o wala, o mga lawyers, pwede pong magamit ito as their ready reference, no? Kung mayroon man po silang dapat malaman tungkol sa isang, basic lang, no? Tungkol sa batas, okay? So, okay, sana magkaroon po kayo ng kopya nito, okay? Hardbound po siya, no? Hardbound, no? So, this will last a long time. Then, mayroon po tayong isa pang libro na ganon din, no? Of course, ito po is intended only for lawyers, no? Ito po yung tinatawag natin CIPRA, Code of Professional Responsibilities and Accountability of Lawyers. So ito po pinaka-Bible po ng lawyers, no? At ito po dito nakasaad kung paano ang conduct po, ang norms ng isang abogado sa ating lipunan. At dito po nakikita ang mga rules natin at accountability, no? Kung sakali mang may paglabag na gagawin ang isang abogado sa kanyang pagsiservisyo, no? At bilang officer of the court. All right? Available din po ito sa Central Bookstore at naka-hardbound din po siya. And of course, pwede nyo siyang ma-search, no? Sa kanilang website na ating binasa. Basahin ko ulit. Central Books, www.central.com.ph. Okay? At i-research po ninyo 'yon. Meron po silang free delivery, no? Pag-order kayo online. All right? So okay, let us now salamat, no? At let us now proceed, no, sa ating discussion. All right. So ang ating pong bigyan daan, no, sa ating episode na ito ay may kinalaman sa sulat sa atin ni Leticia. Itago na lang po natin siyang Leticia P. Okay. Sabi niya, attorney, question. Ako ay panganay. 11 daw silang magkakapatid. Ako po ang nagbayad ng lupa, pero pinangalan sa tatay ko. Ako po ay nagpatayo ng bahay. Sino ang may-ari sa lupa at bahay? Yun pong tanong niya sa atin. Alam mo, Leticia, ay kung napakinggan mo ang mga videos natin tungkol dito sa kahintulad na question mo, ay magkakaroon ka ng idea or kasagutan kahit paano, no, sa inyong katanungan. Okay? Kasi ito pong palagi nating sinasabi, no, bago natin tatalakayin ito, yung mga hindi po natin masisisi kung bakit na nagkakaroon ng problema ang ating mga kababayan tungkol dito sa pagbili ng lupa. Ito ay karaniwan nangyayari sa mga OFWs, okay? Na kung saan dahil sila ay nasa abroad, may bibilin silang property that hindi daw sila makauwi sa Pilipinas, ang ginagawa ay ipapangalan nila sa kanilang mga magulang, sa kapatid, o kaibigan o kamag-anak yung lupa na kanilang binili. Kasi may tiwala sila. Tsaka for convenience nga naman kasi para na daw hindi sila uuwi sa Pilipinas. Para magpirmahan lang ng dokumento. Usually, ang tawag po nito ay kaya nila pinangalan ay dahil for convenience, no?
At hindi po nila na-realize na pag ganitong situation, mayroon pong kaakibat na risk po dyan. At meron ding kaakibat na tax incidents. Kasi tandaan po natin, pag tayo'y may property at inilipat natin ito, mayroon po yan tax consequence. Paano lipat ang ibig natin sabihin? Maaring ito ay pinagbili, o maaring ito ay dinonate, no? O maaring ito ay dahil namatay si may-ari, maaring maipamana niya sa kanyang mga tagapagmana. Every time po na magkaroon po ng movement o transfer sa pagmamay-ari ng lupa, mayroon pong tax consequence yan. Pagbilihan, pag may bilihan, mayroon pong capital gains tax. Pag donation, mayroon pong donor's tax. Okay? Pag mana, mayroon ding estate tax. So, kaakibat itong tatlong nabanggit ko, ay mayroon ding documentary stamp tax. Ang tax rate po, no, nito ay uniform sila. 6% sa capital gains tax, 6% din doon sa donor's tax, at 6% doon sa estate tax. At 1.5% doon sa documentary stamp tax. So, saan ito binabase? Base yan sa either kung bilihan, selling price, or market value, whichever is higher. Palaging, okay? So, or zonal value, whichever is higher. Kung ganun din sa donation, okay? Pag pinagbabasyan din ang market value ng property, no? Or zonal value, whichever is higher. At ganun din doon sa estate tax. Ganun din, 6% din yan of the fair market value, zonal value, or whatever is higher. Doon din pinagbabasyan. Ganun din po ang documentary stamp tax na 1.5%. Sa makatuwid, pag nagkaroon ng lipatan ng property, ay automatic po yan, mag-compute kayo ng 7.5% na ibabudget po ninyo sa taxes, no? Dahil lang sa paglipat, okay? So, okay, ganun din dito kay dito sa sulat natin ni Leticia, okay? Ang tanong niya, sino bang may-ari nito? Siya daw yung bumili ng lupa, siya din yung nagpatayo ng bahay. So, una, Leticia, ano ba ang kasagutang una? Number one, ano bang intention ninyo? Ano bang usapan ninyo ng inyong magulang, ng tatay mo? Kung ang usapan ninyo ay talagang sa tatay mo yan, okay? Binili mo ang lupa, pinatayo mo yung bahay para sa tatay mo, obviously, ang may-ari ay yung tatay mo. Kasi binigay mo na. So, in short, ay dapat may donation dito. Okay? Kasi nakapangalan sa tatay mo yung lupa. Okay? Ngayon, kung wala namang kayong intensyon na ang usapan ninyo, halimbawa sa tatay mo, ay para lang for convenience. Ibig sabihin yan, dahil wala kayo sa Pilipinas, nasa abroad kayo, kaya pansamantala, ipinangalan ninyo sa inyong tatay. Okay? So, pag ganito, ang beneficial owner niyan, kahit na nakapangalan ang titulo sa tatay mo, ay kayo. Kasi sabi mo nga, kayo yung bumili ng lupa, kayo ang nagpatayo ng bahay, pera mo. Therefore, ang beneficial at naked owner nito ay kayo. Okay? Ngayon, dito sa sulat mo kasi, biglang sinabi mo, ikaw yung panganay, 11 kayo na magkakapatid. Base sa tenor ng sulat mo, para bang maaring namatay ng tatay mo, no? God forbid, at 11 kayo magkakapatid. So, maaring yung lupang ito ay naisama, no, sa paniniwala ng inyong magkakapatid na ito'y ari-arian ng inyong magulang. Kung magkaganito, okay, at wala kayong kasulatan, okay, na pinagkatiwala mo lang ang property nito, ipinangalan mo lang sa tatay mo, siyempre, there is that presumption na ang magmamay-ari nito ay ang tatay mo. At kung namatay ang tatay mo, siyempre, ito ay magiging bahagi ng estate niya na pagpaparti-partihin ninyong 11 magkakapatid.
So medyo napaka-unfair nga naman sa iyo kung kayo yung bumili, kayo nagpatayo, pagkatapos pag nawala si tatay mo, sa halip na solo mo lang dahil ikaw ang bumili, ito na ngayon, ipaghati-hatian ito ng 11. Okay? So, kung ganito ang situation, okay? At tuluyan ng halimbawa, buhay pa yung tatay at sinabi ng tatay mo, okay, nung buhay pa, ay hindi, binigay mo na sa akin ito, akin ito. In short, inangkin na. In short, yung sinasabi, ito ay may tuturing natin isang express trust na may usapan kayo. Ha? Pero, inangkin na ng trustee. Hindi, wala tayong usapan na ganyan. Yan ay binigay mo sa akin. Akin yan. Kaya nakapangalan sa akin. Pag sa ganito, there is already what we call a repudiation on the part of the trustee. Okay? Pag sa ganito, yung isang express trust na meron ng repudiation ang trustee, okay, ay dapat sa loob ng 10 taon from the date of the repudiation, okay, ay maghain kayo ng petition or complaint sa korte for the reconveyance of that property upang sa ganon maibalik sa inyo yung property. Remember, meron lang kayong 10 years from the date of that repudiation. Pag sinabing repudiation, parang sinabi na ng tatay mo, hindi akin ito. Nakapangalan sa akin ito. Binigay mo sa akin ito, kaya nakapangalan. Ako ang may-ari nito. Pag sa ganon, ito ang tinatawag na nagkaroon na ng repudiation. So, this is an express trust. Pero, dahil na-repudiate na, okay, ay meron kayong 10 taon from the date of the repudiation para makapaghain kayo ng complaint sa korte for the reconveyance of that property sa pangalan mo. Okay? Ngayon, if that time, nagkaroon kayo ng complaint and namatay si tatay mo, okay, at napatunayan na ito ay talagang pinagkatiwala mo lang, pinangalan mo lang sa tatay mo, ay hindi mapasama yung iba mong mga kapatid doon sa paghati-hati nito dahil hindi ito maituturing na kasama sa estate o mga naiwang ari-arian ng iyong magulang. Kaya wag ka nang magpatumpik-tumpik pa kung ang kung ang napag-usapan natin dito ay yun ang inyong situation, abay makipag-ugnayan na kayo sa inyong lawyer upang sa ganon maisagawa ang kaakibat na petition or legal remedies sa korte upang mabawi ninyo, mailipat sa inyo ang inyong property na pinaghirapan ninyo na kayo nga ang bumili ng lupa at kayo pa ang nagpatayo ng bahay at ngayon ay kung hindi nyo gagawin ito ay maaring mapupunta ito sa estate ng magulang mo at maghati-hati ito doon sa mga kapatid mo. So that means yung nabili mong property, kung 11 kayong magkakapatid, ay madidivide ito into 11 equal shares pro rata basis, no? Yung po ang magiging resulta niyan. Kaya hangga't maaga pa ay kumilos na kayo, okay? So ito halimbawa, no? Okay, I hope nasagot natin, Leticia, ang inyong katanungan. So itong mga kababayan ay sana magsilbing aral po sa inyo ito, sa sinuman, no? Na lalo na yung nasa abroad, okay? Na ay mag-ingat po. Ngayon may katanungan, paano ba naman ang gagawin namin? Pag kami ay nasa abroad, bibili kami ng property o magbenta kami ng property na wala kami sa Pilipinas. Pwede ba namin gawin ito? Yes, pwede po. Kaya kung kayo nakikinig, palagi dito sa Batas Pinoy, ay tinuturo po natin yan kung paano ninyo ito gagawin. O ulitin na naman natin, ha? For the benefits of our viewers for today. Okay, ganito po yon. Kung kayo'y nasa abroad, okay, at gusto ninyong bumili ng property, okay naman yun. Ang gagawin lang ninyo ay mag-execute kayo ng Special Power of Attorney o SPA. Ngayon, yung SPA, maaari ninyong ipagawa sa Pilipinas, okay? Na kung saan ay pinapahintulutan ninyo ang inyong representative. Sino yon? Yung attorney in fact ninyo.
maaring sila ay kaibigan mo, kamag-anak, na ipirma kayo doon sa bilihan ng lupa. After, of course, na nag-exert kayo ng diligence, na nag-research na kayo, pina-research ninyo sa inyong trusted na representative sa Pilipinas na kung okay ba yung property. Titulado ba ito? Kung titulado, wala bang sanla? Na-check ninyo sa Register of Deeds. Wala bang kaso? It legit ba yung nagbebenta? Okay? Okay? Na-check na ninyong titulo, wala nang problema, walang sanla. Okay? Maayos ba ito? Wala bang, hindi ba magulo dun sa area? Hindi ba binabaha? Okay? At accessible ba ito sa sakayan ng bus, ng mga jeepneys, ng tricycle, or mode of public transportation? Ito ba ay accessible sa kuryente, okay, sa tubig, o sa internet? Okay? Wala bang problema sa peace and order condition dito? Okay? So pag sa ganun, na asigurado na kayo, okay, nag-exert na kayo ng due diligence, yun nga, magpagawa kayo ng SPA sa lawyer ninyo dito sa Pilipinas. Okay? Ngayon, pag meron kayong hard copies ng SPA na yan, ipa-courier ninyo doon sa inyong bansa kung saan kayo naroroon. At pag may tanggap na ninyo ito, okay, pumunta kayo doon sa Philippine Consulate at doon ninyo ito pipirmahan sa harapan ng konsulado ng Pilipinas at ipanotaryo ninyo ito doon sa Pilipinas, doon sa konsulado. At kung kayo naman ay nasa USA, ay meron po tayong tinatawag na ang Pilipinas at ang USA at ibang bansa sa Europe, meron pong tinatawag natin member sila ng Geneva Apostille Convention, na kung saan nagkasundo po ang mga bansang ito na membro dito na igagalang nila at ikikilalanin nila ang mga legal documents na sinertify at ninotarize ng kanilang notary public. Okay? So in short, pag ganito, ay pwede nang hindi kayo magpanotaryo doon sa Philippine Consulate. Okay? Pero hindi po lahat po ng bansa ay member po ng ating Apostille o Geneva Convention. Kaya i-research po ninyo yun. Definitely po, ang USA, Japan, ay member po yan. Ang hindi po member na sigurado po ako ay ang Canada. Kasi ang Canada po, iba-iba po ang kanilang bawat probinsya, iba-iba po ang kanilang legal system, no, sa bawat probinsya. Kaya hindi po member ang Canada sa Apostille Geneva Convention. Okay? Pag natanggap na niyo ito, pirma nyo, and then inotarize din nyo. Apostille man o doon sa Philippine Consulate. At ipapadala mo uli by courier doon sa iyong representative o attorney-in-fact sa Pilipinas. So, pagdating na sa deed of sale, okay, pangalan ninyo ang nakalagay doon. Pangalan ninyo. Ngayon, yung inyong attorney-in-fact, ipipirma lang kayo as attorney-in-fact. In short, parang kayo rin ang naandun sa Pilipinas. Kaya paglabas po ng title, nakapangalan po yung titulo sa pangalan mismo ninyo at hindi na kung kanino-kanino. In this way, iwas sakit sa ulo po tayo, iwas gastos in the future, at peace of mind. Meron po kayong peace of mind na ang nabili nyong property ay nakapangalan sa inyo at yung titulo ng lupa, maaaring ipatago ninyo doon sa inyong kamag-anak o ipadala sa inyo by courier upang hawak po ninyo ito, o maaaring i-deposit ninyo sa safety deposit box, no, ng bangko, no, at para secured po ito. Okay? So, yan po ang ating gagawin. Ganun din po ang proseso more or less kung kayo ay magbebenta ng property sa Pilipinas. Kahit wala kayo doon, ay pwede pa rin yung gawin sa pamamagitan ng proseso na pinaliwanag natin earlier. Okay? So, yun po ang inyong gagawin. So, sinasabi ko na nga sa inyo, lamang na ang may alam sa batas. Alam na ninyo ito. So, alam ninyo kung saan kayo lalagay pag kayo ay being confronted with this kind of situation at maiwasan natin yung sinapit ng ating mga kababayan, no? So, siguro, Leticia, kung napanood mo yung mga videos po natin, marami na po tayong videos na ginawa tungkol po dito, no? So, swerte yung nakapanood at marami pong nagme-message sa atin na ay marami silang natutunan at nag-benefits po sila sa mga
mga tinatalakay po natin, no? So harinawa, no, this will again be a lesson, no, for our kababayans, no, na bago kayo bumili ng lupa, of course, ay mas mabuti na yung may alam tayo. Kasi ah, iba na yung pag bumili tayo ng lupa kasi, oh, or any property for that matter, ay hindi po yan tulad ng candy lamang na bibili mo sa sari-sari store. Ha? Pag mayroon po tayong lupa, ay lifetime savings po yan, no? At mayroon pong kaakibat na risk, no? Pag hindi po tayo nag-iingat. Okay? So I hope, no, itong sa episode nito ay marami po tayong natutunan, no? At hanggang dito na muna tayo at again, maraming salamat, no, doon sa mga nagtangkilik po sa ating mga videos at saka of course yung mga baguhan pa lang hanawas at saka pag may replay naman po ito, mag-subscribe and share kayo and like, no, lalo pa sa hindi pa nag-subscribe upang sa ganun mapasama po tayo sa algorithm ng YouTube, no? At malagay po ang ating mga videos sa prominent pages, no, upang marami pong makapag-share, no, sa ating videos. Okay? So hanggang dito lang muna tayo, no? At maraming salamat, no? Greetings po sa inyong lahat. Iba-iba po ang time zones. Aniniwa, anytime, every time mapapanood po ninyo ito, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Okay? Hanggang dito na lamang at see you in the next live streamer or in the next video po natin. Maraming salamat at keep well. Bye-bye.